Kabanata 526. Ang mga braso ay kasing laki ng natural na moat. Dala nito ang isang malakas na gravity habang hinahampas nito ang mga daloy ng mga whirlpool na may kasamang mabangis na momentum. Nanginag ang puso ni Zephyr. Hindi niya akalain na ang dalawang nasa likuran niya ay talagang mauuwi sa pangibabaw. Kahit na ang mga ito ay mga atake lamang ng dalawa, at hindi sila tunay na nagpakita sa lakas ng kanilang pisikal na katawan, halatang lalapitin na siya ng dalawa. Klang! Itinaas ni Zephyr ang kanyang mahabang espada. Bigla siyang naglabas ng 12 ng lightning sword techniques. Ang sword energy ay napakalakas na para bang puputulan nito ang walang laman. Panay ang laslas nito sa dalawang itim na braso. Boom boom boom. 12 ng beses sa isang hilera. Nagsimula ring mawala ng balanse ang dalawang brasong mala-dragon. Nandyan na. Dalawang galit na galit ang nagmula sa likuran. Emph. Malamig na umungol si Zephyr. Mabilis na naiwasan ng kanyang katawan ang pag-atake ng dalawang braso, at bigla siyang lumipad papunta sa Wuji City sa kanyang harapan. Saan ka pupunta? Isang galit na dagandong muli ang narinig. Sinunggaban ng isa sa kanila si Zephyr ng mabangis. Sa oras na ito, wala pang 10,000 metro ang layo ni Zephyr mula sa kanila. Ang layo na 10,000 metro ay sapat na para makarating sila sa isang iglap. Dumagundong. Dumagundong. Sa likuran niya, isang malakas na pagsabog ang tumunog, at ang gulugad ni Zephyr ay gumawa ng mga tunog ng kaluskos. Kitang-kita kung gaano kalakas ang totoong enerhiya ng umaatake. Whir! Lumipad siya pabalik. Sumabog ang focus ng kamao. Ang kapangyarihan ng siyam na kaliskis ng dragon ni Zephyr ay nakasalansan at marahas na umindayog. Boom! Nako! Fist focus ito. Hindi. Ganitong puwersa. Lumayo ka. Boom! Naririnig ang nakakasira ng lupa na pagsabog sa likuran niya, nagsimulang tumakbo si Zephyr nang hindi lumilingon. Buzz! Dalawang figure ang lumipad sa void at lumitaw dito. Sa paghinto ng dalawa, tuluyang nalantad ang kanilang mga anyo. Sila ay dalawang matipunong lalaki na may umbok na kalamnan. Kahit na natatakpan sila ng malapad na damit, hindi nila kayang takpan ang malakas na arco sa kanilang katawan. Gayunpaman, ang kanilang mga mukha ay sobrang kahoy, na para bang sila ay mga mabuznes, at ang kanilang mga mata ay sobrang lamig, nang walang kaunting emosyonal na pagbabago-bago. Sa oras na ito, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon, kung saan ang isang figure ay mabilis na nawala sa kanilang paningin pagkatapos lumipad ng ilang sandali. Wuji City. Dahan-daw ang sabi ng lalaki sa kaliwa. Huwag kang gagalaw. Tumanggaw naman ang lalaki sa kanan na para bang naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Maghintay. Maghintay. Habang nagkatinginan ang dalawa, nagkasundo sila. Mukhang walang balak pumasok sa syudad ang dalawang lalaking ito pansamantala. Sa sandaling si Zephyr ay lumapit sa gate ng lungsod, naramdaman niya na kahit na ang dalawang puwersa sa likod niya ay nakalok pa rin sa kanya, habang ang distansya ay nagiging mas mahaba, ang antas ng kandado ay patuloy na hamina. Hindi pinapayagan ang Wuji City na gumamit ng martial arts. Maliban kung may kapital ang isa para hamanin ang lahat ng martial practitioner sa lungsod, walang maglalakas loob na lumaban sa lugar na ito sa oras na ito. Pumasok sa lungsod, 1,000 tael ng ginto. Nang papasok na si Zephyr sa lungsod ng Wuji, hinaranggan siya ng mga gwardya sa labas ng gate ng lungsod. 1,000 taels ng ginto. Sa pagtingin sa gwardya na ito, bahagyang napangiwi si Zephyr. Tama. 1,000 taels ng ginto. Lahat ng tao ay ganito. Sabi ng guard habang nakatingin kay Zephyr na may malabong ngiti, pero seryosong-seryoso ang mga mata. Kabanata 527. Sinulyapan ni Zephyr ang mga taong pumasok sa lungsod. Humingi nga ang ibang mga gwardya ng 1,000 tael ng ginto. Parang kung walang ginto, hindi tayo makakapasok. Dahil nagbayad na ang iba, natural na hindi maaaring maging agresibo si Zephyr. Agad siyang naglabas ng 1,000 tael ng ginto na iniabot. Matapos makapasok sa lungsod ng Wuji, sa wakas ay naunawaan ni Zephyr kung ano ang kaunlaran.
Kahit na ang Wuji City ay isang lungsod lamang, ito ay napakalaki. Malamang na hindi ito mas mahina kaysa sa isang kabisera ng lungsod. Ito ay mas malaki at mas maunlad. Kahit saan siya magpunta, lahat ng martial artist na may mga armas ay pabalik-balik. Pangalawa, sunod-sunod na tumaas ang ingay ng mga benta. Ang mga gusali ay tumaas na parang bamboo shoots, at ang mga restaurant ay makikita sa lahat ng dako. Paminsan-minsan, ang mga martial artist ay papasok sa mga restaurant na ito. Napaka-prosperous. Habang nagbubuntong hininga ay nagsimula na ring maglakad si Zephyr patungo sa isang restaurant. Sir, tutuloy po ba kayo o umiinom? Pagkapasok ni Zephyr ay magalang na bumati sa kanya ang isang lalaking nakadamit bilang katulong. Kumain tayo ng masarap na ulam at isang palayok ng masarap na alak. Mahinang sabi ni Zephyr. Okay, Your Excellency, this way please. Mabilis na dinala ng katulong ang kanyang Zephyr sa isang hapagkainan. Hindi nagtagal, nakahain na ang masasarap na pagkain na may bango. Phew! Humigop ng alak si Zephyr at bumuga ng isang subo ng maputik na hangin. Ngayon, malakas na ako para protektahan ang sarili ko. Kahit na ang isang eksperto sa tuktok ng yugto ng agility ay hindi ako kayang talunin sa one-on-one na laban gamit ang aking kakayahan. Gayunpaman, kung silang dalawa ay magkapit-bisig, hindi magiging malaki ang tsansa kung manalo. Sa pag-aakalang may dalawang mahiwagang eksperto mula sa Little Dragon King Manor na naghihintay sa kanya sa labas ng lungsod, hindi maiwasan ni Zephyr na sumimangot. Ang kanilang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay dapat nasa Levisham na agility realm, lalo na kapag naisip nilang maipapakita nila ang kanilang malakas na lakas sa layo na 10,000 metro, sinusubukang pigilan siya. Ang dalawang ito ay hindi pa umaatake ng malapitan. Kung ako ay aatake ng malapitan, malamang na hindi ako makaalis ng ganoon kadali. Sa pag-iisip sa dalawang bagay na ito, hindi maiwasan ni Zephyr na isipin kung paano makakatakas. Ang lungsod ng Wuji ay isang lugar ng proteksyon. Maraming martial artist na may mga kaaway sa buong mundo ang pipiliin na manirahan dito sa loob ng ilang panahon. Marami sa kanila ang pipiliing manirahan dito ng ilang dekada, naghihintay na mamatay ang kanilang mga kaaway bago umalis. Gayunpaman, para sa Zephyr, ito ay ganap na imposible. Not to mention na hindi siya makakapag-stay dito ng mapayapa na mas mahalaga, kailangan niyang bumalik sa Boundless Academy. Sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng aking paglilinang at lakas sa loob ng maikling panahon maaari kong mapatay ang aking paraan. Iniisip ang Silverhorn Golden Tattooed Python sa storage ring, nagkaroon ng ilang ideya si Zephyr. Ang Silverhorn Golden Tattooed Python ay isang sinaunang nilalang na may bloodline ng dragon. Kung ang asensya ng dugo nito ay dinalisay at isinama sa kanyang katawan, ang kanyang paglilinang ay tataas ng husto. Ano? Hindi pa nakahain ang mga ulam. Inaasar mo ba ako? Habang nag-iisip si Zephyr habang kumakain ay biglang may umuungal mula sa mesa sa isang tabi. Isang binata na nakasuot ng mag-agarang damit ang humawak sa kwelyo ng katulong ng isang restaurant at sumigaw ng malakas. Kabanata 528. Panginoon ko. Ang daming bisita ngayon. Paliwanag ng katulong na may mapait na ngiti sa labi. Patuloy siyang humihingi ng tawad, ngunit nakita ito ni Zephyr ng napakalinaw. Bagamat mapait na ngumiti ang katulong, hindi siya nagpakita ng anumang takot. Ang daming bisita. Mga bisita sila, pero hindi ako. Maniwala ka man o hindi, sasampalin kita hanggang mamatay. Isang totoong enerhiya ang lumabas sa katawan ng binata at itinaas niya ang kanyang kamay. Emph! Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang biglang tumunog. Sa sumunod na sandali, isang malakas na puwersa ang bumasag sa kawalan sa isang iglap at sumugod patungo sa katawan ng binata, tumagos sa kanyang leeg. Puff! Sa isang tunog ng pagpunit, lumipad palabas ang ulo ng binata at bumagsak ang katawan nito sa lupa. Ang tanga niya. Parang sanay na siyang maging mayabang sa sarili niyang lugar. How dare he be so presumptuous in this Wuji City? Isang matipunong lalaki na may mabangis na mukha ang nakatayo doon na nakangisi, umiinom ng alak at sumisigaw.
Obviously, ngayon lang siya kumilos. Ang mga tao sa paligid ay kumakain at umiinom, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Tila nasanay na sila sa ganitong uri ng ekspresyon. Tungkol naman sa alipin, pagkatapos magsabi ng kaunting pasasalamat, umalis siya at patuloy na naging abala. Hindi nagtagal, may bumuhat sa katawan ng binata at naglinis ng paligid. Nang makita ito, nagkaroon na ng bagong pangunawa si Zephyr sa lungsod ng Wuji. Ang lungsod na ito ay talagang pambihira. Kung ang sino man ay casual na lumaban dito, ang antas ng panganib ay hindi maiisip. Siyempre, ang dahilan kung bakit pinili ni Zephyr na pumasok sa Wuji City ay hindi para mawala ang pansamantalang krisis, ngunit isang mahalagang dahilan. Sa sandaling ito, ang Ghost Hand Jade card na kanyang na-auction ay nagkaroon na ng malaking papel sa Wuji City. Ito ay dahil sa kanyang pag-unawa sa auction house sa Horizon Tower, alam niyang nasa lungsod na ito ang Ghost Hand. Mas mahalaga ang Golden Darksteel kaysa sa Draken ko. Kapag nagamit na ito sa pagpino, mas gaganda ang kalidad ng Draken. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mahanap ang Ghost Hand dito. Muling naisip ni Zephyr ang pangunahing bagay. Waiter! Sigaw ni Zephyr sa mga abalang katulong ng tavern sa isang tabi. Kamahalan, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tumingin ang katulong kay Zephy at nagtanong. May gusto akong itanong sayo. Si Zephyr ay naglabas ng isang bag ng ginto at sinabing may mahinang ngiti. My lord, you're too polite. Ano ang gusto mong malaman? Hinawakan ng katulong ang bag ng ginto sa kanyang kamay nang walang nakakapansin. Pagkatapos niyang kurutin, halatang tuwang-tuwa ang ekspresyon ng mukha niya. Kilala mo ba kung sino ang Ghost Hand? Sinabi ni Zephyr ang mga pagdududa sa kanyang puso. Sa restaurant na ito, ang mga tagapaglingkod na ito ay marahil ang pinakapamilyar sa pangkalahatang sitwasyon ng isang lungsod. Sa bagay, karamihan sa mga kumakain sa restaurant na ito ay mga martial artist, at lahat ng klase ng paksa ay pinag-uusapan nila. Hindi maiiwasan na hindi alam ng mga lingkod na ito ang pangkalahatang sitwasyon. Alam ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sagot ng katulong ay kakaibang diretso habang tumatango at sinabi. Ang gayong diretsyong sagot ay nalito kay Zephyr Khan. Sir, parang curious ka ah. Sa pagtingin sa kakaibang hitsura sa mukha ni Zephyr, hindi napigilan ng katulong ang mapangiti at saka nagpaliwanag. Ang Ghost Hand ay madalas bumisita dito. Mahilig siyang uminom at madalas pumupunta sa tindahan para uminom, kaya lahat ay pamilyar sa kanya. Kabanata 529. Sa pagtingin sa nakangiting mukha ng lalaking ito, alam ni Zephyr kung gaano kadali niya nakuha ang bag ng ginto na ito. Well, sabihin mo sa akin kung saan nakatira ang Ghost Soldier. Your Excellency, naghahanap ka ba ng Ghost Hand para tulungan kang pinuhin ang mga armas? Hindi naiwasang magtanong muli ng katulong. Oo. Walang itinatago si Zephyr. Your Excellency, let me give you a piece of advice. The Ghost Hand is fine at ordinary times, but it's very difficult to find him to refine weapons. Kahit gaano pa sila magbid, maaring hindi siya pumayag. Tumango si Zephyr at saka tinanong ang address ng Ghost Hand. Pagkatapos niyang mabusog ay lumabas na siya ng restaurant. Sa pagsunod sa utos ng katulong, mabilis na nahanap ni Zephyr ang lugar na kanyang hinahanap. Ito ay isang medyo ordinaryong gusali. Walang luho, ordinaryo lang. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang alipin ay hindi naglakas loob na magsinungaling sa kanya, iisipin ni Zephyr na siya ay natagpuan ang maling lugar. Humph! Anong Ghost Hand? Nakarating na ako dito pero masyado siyang mapangahas. Kung hindi dahil nasa Wuji City siya, tinaga ko na siya ng espada ko. Habang siya ay nagmumuni-muni, isang pagsabog ng galit na dagandong ang nagmula sa gusali, at pagkatapos ay isang grupo ng mga tao ang lumabas na galit. Malinaw, ang grupong ito ng mga tao ay dumating sa gilid ng Ghost Hand. Swoosh! Pagkaalis ng grupo ng mga tao, dumiretso si Zephyr sa pintuan. Sir! Nandito ka ba para magpino ng mga armas? Sa harap ng pinto, isasara na sana ng isang katulong ang pinto. Matapos makita si Zephyr, sinabi niya na may malabong ngiti sa labi.
Malinaw, hindi siya optimistiko tungkol kay Zephyr. Oo. Your Excellency, you'd better go back. Kung ayaw mo pa rin, I'm afraid the result is same as those who went out just now. Sinubukan siyang hikayatin muli ng alipin. Paano kung idagdag ang bagay na ito? Habang nagsasalita si Zephyr, isang bagay ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay ang Ghost Handblade card. Maghintay ng ilang sandali. Malinaw na nakilala ng katulong ang Ghost Handblade card sa kamay ni Zephyr. Biglang nagbago ang kanyang mukha, at pagkatapos ay mabilis niyang isinara ang pinto at nagsumbong. Hindi nagtagal, bumukas muli ang pinto, at ang ugali ng kabilang partido ay nagsimulang maging mas magalang. Dinala ng katulong si Zephyr sa isang bulwagan at mabilis na umalis. Ilang minuto lang ay dahan-dahan na siyang pumasok sa hall. Mukha siyang matandang nasa 70s or 80s. Sa unang tingin, ordinaryo lang ang itsura niya, pero matanda lang siya. Gayunpaman, naakit ng mga kamay ng kabilang partido ang atensyon ni Zephyr. Ito ay isang pares ng puting malajade na mga palad, na may napakaliit na mga daliri, halos parang mga kamay ng jade ng babae. Gayunpaman, ang ganitong uri ng mga kamay ay lumitaw sa katawan ng lalaki, na tila biglang-bigla. Gayunpaman, naramdaman ni Zephyr ang isang nakakatakot na pagbabago-bago ng kapangyarihan mula sa pares ng puting malajade na palad na ito. Para itong matalas na espada na may matalas na aura. May jade card ka. Ang matanda ay tumingin kay Zephyr na may singkit na mga mata at sinabi. Oo, ikaw ay Senior Ghost Hand of Militarism, hindi ba? Tama. Ghost Hand ako. Tingnan ko nga yung jade card mo. Ang mahaba at singkit na mga mata ng Ghost Hand ay singkit na parang dalawang bitek. Kinuha ni Zephyr ang jade card at iniabot sa kabilang side. Gaya ng inaasahan. Matapos tingnan ito, tumanggo si Ghost Hand, pagkatapos ay tumingin kay Zephyr at sinabing. According to an oath many years ago, I can forge a weapon for you for free. But you should know my rules. Libre lang, pero wala akong obligasyon na maghanda ng mga materyales para sa iyo. Kabanata 530. Swoosh. Bahagyang gumalaw ang palad ni Zephyr at inilabas ang golden dark steel. Naihanda ko na ang mga sangkap. Gusto kong pinuhin muli ang sandata na ito at gamitin ang golden dark steel para pinuhin ito. Habang nagsasalita, lumitaw ang Draken sa kamay ni Zephyr Khan. Golden Dark Steel. Medyo nagulat ang Ghost Soldier nang makita niya ang Golden Dark Steel. Ang Golden Dark Steel na ito ay hindi isang karaniwang material na sandata. Hindi ko ine-expect na magkakaroon ka ng ganito. Bueno, gusto kong magbigay ng kaunting lakas, ngunit ngayon ay tila kailangan ko ng maraming lakas upang pinuhin ito. Sa ganitong paraan, makalipas ang kalahating buwan, maaari kang pumunta sa aking lugar para kunin ang iyong armas. Mahinang sabi ni Ghost Hand. Maraming salamat, Senior. Pasasalamat na sabi ni Zephyr. Malaki ang tiwala niya sa lalaking nasa harapan niya. Walang kasakiman sa kanyang mga mata, kaya hindi siya nag-aalala na ang Ghost Hand ay magnanasa sa Golden Dark Steel. Matapos sabihin ni Zephyr ang kanyang kahilingan, pinili niyang umalis. Ang Wuji City ay hindi lamang ipinagbabawal na makipaglaban dito, mayroon din itong malaking pakinabang. Maraming cultivation room sa lungsod na ito. Sa cultivation room na ito, hindi niya magagarantiya na siya ay may istorbo at makakakuha ng ganap na proteksyon sa kaligtasan. Sa makatuwid, maraming martial artist ang pumunta sa Wuji City para dito. Nang walang labis na pagsisikap, nakahanap si Zephyr ng isang villa na tinatawag na Jingzin Villa. Sa loob ng villa, maraming cultivation room. Ang bawat silid ay hiwalay sa isa't isa, na parang walang siksikan o maingay na patio. Nag-book si Zephyr ng kalahating buwan sa halagang higit sa 100,000 tael ng ginto bawat araw. Anong mayaman? Ang katulong na nagdala kay Zephyr sa Vital Energy Room ay hindi maiwasang magpakita ng kakaibang liwanag habang nakatingin sa likod ni Zephyr. Siya ay natural na labis na nahuhumaling sa pagiging bukas palad ni Zephyr, ngunit alam din niya na ang isang martial artist na kayang tapusin si Zephyr sa loob ng kalahating buwan ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao.
Kahit na mayroon siyang ibang mga ideya, hindi siya nang ahas na talagang isakatuparan ang mga ito. Hindi alam ni Zephyr kung ano ang iniisip ng katulong sa likod niya. Siyempre, kahit alam niya, wala siyang pakialam. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang pumasok siya sa cultivating room. Sa hindi inaasahan, pagtungtong pa lang niya sa Numa room ay natakpan na ng makapal na Numa ang buong katawan niya. Ang density ng Yuan energy na ito ay hindi mas mahina kaysa sa Boundless Academy. Gayunpaman, walang nakakatakot na gravity mula sa Boundless Academy Energy Room. Ang silid ng Boundless Academy ay halatang mas mahalaga kaysa sa silid dito. Sa mga tuntunin ng epekto, ang silid dito ay hindi hihigit sa 1/3 ng Boundless Academies. Gayunpaman, ito ay lubhang kapaki-pakinabang na palitan ng ginto para sa oras ng pagsasanay. Naka-cross-leg sa Vital Energy Room na ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagayos ng hininga, dahan-daang itinoon ni Zephyr ang kanyang atensyon sa storage ring. Sa pagkakataong ito, sa Moonwhite City, nakamit ni Zephyr ang pinakamalaking halaga mula sa Jade Card of Ghost Hand at sa Silverhorn Golden Tattooed Python. Sa oras na ito, ang Jade Card ng Ghost Hand ay naibigay na sa Ghost Hand. Ngayon, ang atensyon ni Zephyr lay nasa Silverhorn Golden Tattooed Python. Golden Tattooed Python. Sa oras na ito, ang Jade Card ng Ghost Hand ay naibigay na sa Ghost Hand. Ngayon, ang atensyon ni Zephyr ay nasa Silverhorn Golden Tattooed Python. Sa tagal ng paghinga, dahan-daang sinimulan ni Zephyr na ipasok ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa sa katawan ng Silverhorn Golden Tattooed Python. Pagkatapos, ang tunay na enerhiya sa kanyang mga kamay ay naging isang hindi nakikitang palad, dahan-daang sumunod sa paggalugad at pamumuno ng puwersa ng kaluluwa. Sa pagkilos na ito, dahan-daang iinaboy ang tipak ng dugo ng asensya ng dragon sa pamamagitan ng tunay na enerhiya ni Zephyr.